pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay nauko lamang sa nag-iisang Diyos na buhay na makapangyari sa lahat, ang hari ng mga hari, ang Diyos na lumikha langit at lupa. Pinagkakautangan natin ang buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal, ang Panginoong Kristo. At gawin din po ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, maging sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo, sa lahat ng Almeida children, Almeida family, at sa lahat po ng ating preacher, sa ating mga musician, mga awit, sa inyo pong lahat, sa ating mga bisita, at sa maging sa lahat ng ating mga webcast viewer, siya pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Purihin po ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. At tayo po ay magkaisa, mga minamahal, na ating pag-aralan ang salita ng ating mahal na Panginoon. At sapagkat ito po ay napakahalaga sa buhay ng mga manampalataya. Dahil kung ang salita ng Diyos, wala sa isang tao, wala siyang, kumbaga sa kanyang buhay, wala siyang gabay ng ating buhay at mabait na Diyos. Ngayon, mga minamahal, ilang araw na lamang at kumbaga ay eleksyon na. Amen? Ilang araw na lamang, mga minamahal, at ang mga tao ay yun ang panahon ng kalang pagpili ng mga tao na kalang iahalal upang silang mamuno sa kalang barangay o sa kalang komunidad. Pero dyan, mga minamahal, kumbaga, tayo, sa ating kalagayan, mga minamahal, tayo, ang sabi ng balakasulatan ng Juan 15:16, sabi ng ating mahal na Panginoon, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, kaya yung aking inihalal upang magsiyaon at magsipagbunga. Ngayon, mga minamahal, yung mga tao, inihalal nila ay yung tao na maglilingkod sa kanila. Pero tayo, mga minamahal, tayo inihalal ng Diyos. Tayo kanyang pinili para tayo ay magsipagbunga. Ngayon, ibig sabihin, mga minamahal, yung pagkapili sa iyo ng ating malapit, yung pagkahalal, huwag mong sasayangin. Sapagkat hindi lahat ng tao, mga minamahal, binigyan ng Diyos ng pagkakataon, binigyan ng dakilang pribilehiyo upang siya ay paglingkuran. Kaya mapalad ka na ikaw ay narito, pinili ka ng Diyos. Amen? Ang pumili sa iyo ay hari ng mga hari. Kumbaga, mga minamahal, matagal na tayong pinili ng ating dakilang Diyos, matagal na tayong inihalal. Sabi ng balakasulatan, mga minamahal, nasa tiyang pa lamang tayo ng ating mga magulang, tayo pinili at hinirang ng Diyos. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, kaya kumbaga, mapalad tayo, mga minamahal. At ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi ang tao. Amen? Kaya yung pagkatawag sa ating mga minamahal, ito ay isang malaking pagpapala. Sapagkat sa eleksyon, mga minamahal, yung mga inihahalal, kumbaga gumagastos pa sila ng malaking halaga para lamang makuha nila ang kaluban ng tao at sila ay ihalal o iboto. Pero tayo, mga minamahal, inihalal ng Diyos. Libre. Amen? May dakilang pangako pa ang ating buhay at mabait na Diyos. Buhay na walang hanggan, kaligtasan. Yan yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating pagkapili sa ating mga minamahal, panindigan natin. Kumbaga, mga minamahal, wag na nating bibitiwan, hawakan mo. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay mas mahalaga kaysa anumang material na bagay dito sa ating mundong kinalalagyan. Basahin po natin, mga minamahal, ang aklat ng Efeso 4:1-2. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 4, talatang 1-2. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag
na sa inyo'y itinawag. Dito pa sa 2, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mangagbatahan kayo sa pag-ibig. Amen. Palakpakan po natin ang buhat mabait na Diyos. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo, namamanik nga sa inyo akong bilanggo. Sabi parang nakikiusap siya na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Ngayon, mga minamahal, kung saan ka man tinawag ng Diyos, tinawag kang mga awit, umawit ka. Kung tinawag ka ng ating Panginoon na worker, o tinawag kang mangaral, sumunod ka. Amen? Sapagat yung pagsunod, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, mas mahalaga kaysa anumang bagay. Kaya kung tinawag ka ng ating Panginoon, sumunod ka. Ang sabi dito, ng buong kapakumbabaan. Ibig sabihin, mga minamahal, at kaamuan, may pagpapahinuhod. Sabihin, mga minamahal, na sa ating pagsunod, sa pagkatawag sa ating buhat mabait na Diyos, na kapakumbabaan, kaamuan. Amen? Kumbaga, mga minamahal, tayo ay sumunod na ng talagang lubusan sa ating buhat mabait na Diyos. Tayo naglilingkod na sa ating Panginoon, maglingkod na tayo ng talagang lubos-lubusan. Kumbaga, hindi na natin kailangan ang tayo ay patumpik-tumpik pa. Hindi natin kailangan sa paglingkod sa ating Panginoon, mga minamahal, ang tayo ay pabanjing-banjing, parang lulubog lilitaw. Amen? Kaya yung pagkapili sa atin ng ating buhat mabait na Diyos, mga minamahal, hindi sa mga material na bagay o kumbaga, hindi tayo pinili ng Diyos dahil tayo ay marunong, tayo ay magaling, o tayo ay may pinag-aralan, tayo ay mayaman. Hindi naman kailangan ng Diyos, mga minamahal, ang kayamanan. Sapagkat sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang kayamanan sa libutan, yan ay basura lamang sa harapan ng ating mabait na Diyos. Hindi rin kailangan ng Diyos, mga minamahal, ang ikaw ay marunong. Sapagkat sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang karunungan ng salibutan ay yan ay sa ating Panginoon, walang kabuluhan. Ang hinahanap ng Diyos, mga minamahal, yung makita, yung iyong puso na ikaw ay handang sumunod, ikaw ay handang magpakumbaba sa kanyang harapan, na handa kang sumunod sa pagkatawag sa iyo. Amen? Lahat tayo, mga minamahal, may kanya-kanyang tungkulin sa Diyos. Ikaw ay nariyan sa iyong pagkakaupo, tungkulin mo, mga minamahal, na ikaw ay magpuri, ikaw ay manalangin, ikaw ay pumalakpak, ikaw ay mga awit, tungkulin mo yan, mga minamahal. Kaya tayo kanya-kanyang tungkulin, binigay ng Diyos. Kaya anuman tungkulin na yan, na tayo din ang tinawag ng ating Panginoon, ang mahalaga po, mga minamahal, yung ating pagsunod. Amen? Dahil yung hindi pagsunod, mga minamahal, yung pagsuway sa ating buhat mabait na Diyos, ito ay isang uri ng pakikipag-away sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, dahil sa pagsuway ng tao, ito yung nagpakubli sa mukha ng ating Panginoon para siya ay huwag makinig. Na ang kanyang mukha ay, kumbaga, hindi kanya tingnan, hindi kanya pansinin. Amen? Pero kung ikaw ay sumusunod, mga minamahal, ang sabi ng ating buhat mabait na Diyos, ang Diyos ay lagi mong kasama. Sabi nga ang Banal na Kasulatan, mga minamahal, kapag ikaw ay talagang sumusunod ng lubusan sa ating Panginoon, saan ka man pumunta, ang Diyos ay kasama mo. Ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa pagbabalik niya, kasama mo ang Diyos. At tayo patuloy, mga minamahal, sa aklat ng Aklat ng Kawikaan 28:9.
Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28 sa talatang 9. Siya naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay kadumal-dumal. Lahat mo yung sabi ng praise the Lord. Sabihin mga minamal, yung pala isang tao na naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin kadumal-dumal. Anong ibig sabihin nito mga minamal? Sabihin yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, baga hindi mo binibigyan pansin ang pakikinig ng salita ng Diyos, o hindi mo pinapahalagahan mga minamal, kumbaga tayo na sa pag-aaral ng kanyang salita, tayo naman ay nasa ibang bagay, o tayo mayroong pinag-uusapang iba, masabi ng ating malapay noon, hindi nalulugod ang Diyos sa ganyang bagay. Ang nais ng ating malapay noon, tayo makinig na kanyang salita. Bakit mga minamal? Kapag dito lalakas yung iyong pananampalataya, kapag ikaw ay nakinig na salita ng ating malapay noon. Kaya sinasabi dito yung naglalayo ng kanyang pakinig, maging ang kanyang dalangin karumal-dumal sa Diyos. Amen? Lahat po sabi, praise the Lord. Kaya importante mga minamal na tayo ay makinig na salita ng Diyos. Ay pagka tayo hindi nakinig mga minamal, isa tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan, baka yung ating panalangin, hindi dinggin ng Diyos. Amen? Pag hindi ka nakinig ng salita ng ating malapay no, manghina ang iyong pananampalataya, ikaw ay baka dumating yung panahon na ikaw ay manghina at malupaypay, mawala ka sa ating mabait na Diyos. Ngayon, kung lagi ka nakikinig ng salita ng ating malapay noon, na sinasabi ng banal na kasulatan na ito ang pagkain ng ating kaluluwa para lumakas, gawin natin, mga minamahal. Palakasin natin ang ating panampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng kautusan ng ating buhay at mabait na Diyos. Amen. Ngayon, mga minamahal, pasinin natin. Pagka may mga manampalataya na kumbaga madalang dumalo, ang kalampanampalataya ay mahina. Kaya kapag dumating mga minamahal, yung pagsubok, yung kahirapan o pag-uusig, sila ay madaling mawala. Amen? Bakit? Dahil mahina nga yung kalangapan ng palataya dahil hindi nila nakikinggan. Kumbaga, nakikinig man sila mga minamahal kung kailan lamang nila maisipan. Pero kaya kinakailangan ng bawat isa sa ating mga minamahal, lagi tayong nasa ganito, pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang ating malapay noon, lahat po yung sabi ng praise the Lord. Muli po sa Kawikaan 15:32. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 32. Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Palakpakan po natin buhat mabait na Diyos. Mahalaga pala mga minamahal yung pagsaway. Dahil ang Biblia, mga minamahal, ito ay nagtuturo at sumasaway. Kaya kung nakikinig ka, dito mo matutunghayan mga minamahal, yung mga salita ng Diyos na sumasaway at yung salita ng Diyos na nagtuturo sa atin. Ngayon, siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Kaya wag pala tayong magtatampo. Wag tayong magagalit mga minamahal kapag tayo nasaway. Kung kayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos na parang kayo ay tinamaan, tanggapin mo. Papalain ka ng ating malapay noon. Kaya, ang sabi dito mga minamahal, ngunit siya nakikinig sa saway, nagtatamo ng kaawaan. O, mapalad pala yung nakikinig mga minamahal, nagtatamo ng kaawaan sa ating buhay at mabait na Diyos. Pero yung tumatanggi sa saway, umahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Kaya minsan kapag tayo pinaalalahanan, sa pangangaral man mga minamahal, o personal na
ikaw ay pinaalalahanan ng iyong kapatid sa pananampalataya o pinalalahanan ka ng mga manggagawa, ng mga mangaral, huwag kang magtatampo, huwag sasama ang iyong loob. Kung tatanggapin mo, ito ay para sa iyo, para sa iyong ikabubuti. Kaya sabi dito mga minamahal, tayo magpaalalahanan sa bawat isa. Amen? Ngayon mga minamahal, kung hindi mo tatanggapin at ikaw ay kumbaga ay tumatanggi, paano lalakas ang iyong pananampalataya? Kumbaga yung kapatid mo na magsasaway sa iyo, ginagamit yan ng Diyos para ikay palalahanan. Amen? Kaya yung paalaala mga minamahal, ito'y mahalaga sa bawat mananampalataya mga minamahal dahil tayo minsan, tayo ay nasa pagsuway Amen? Ngayon, kung hindi tayo papaalalahanan sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo mananatili sa ating pagsuway. Amen? Pero kung tayo papaalalahanan mga minamahal, diyan tayo natin malalaman yung ating mga pagkukulang. Tapos patuloy mga minamahal, aklat ng Roma 5:18, hanggang 19. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 5, sa talatang 18 hanggang 19. Dito po sa 18. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, ay dumating hataw sa lahat ng mga tao sa pagdurusa. Kung hindi naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob ng walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Dito po sa 19. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Yun din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Amen. Lahat po yung sabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ating buhat mabait na Diyos. Ang sabi ng 18, mga minamahal, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao. Amen? Sabihin mga minamahal, sa pamamagitan ng isang pagsuway, dumating sa tao ang pumasok sa tao ang kasalanan. Dumating sa tao ang kamatayan. Sa paano para mga minamahal, noong si Eva at si Adan ay sumuway sa ating buhay at mabait na Diyos, sa iniuutos natin mula Panginoon, pumasok yung kasalanan sa mga tao. Kaya sa isang pagsuway, maraming tao ang naging makasalanan. Amen? Sabihin pala mga minamahal, kaya wag nating isipin mga minamahal na kapag tayo ay sa simpleng pagsuway natin, isipin natin na okay lang, wala namang nangyayari. Pero hindi mo alam na doon na pumapasok yung kasalanan sa iyo at unti-unti kang kakainin hanggang sa ikaw ay mawala, ikaw ay malugmok na sa kasalanan. Amen? Kaya dito pumapasok yung minsan yung pagsaway mga minamahal. Kaya kung paano sa pamagitan sa pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Amen? Gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Ngayon mga minamahal, sa isang gawang katuwiran, sa papanong paraan mga minamahal, dahil sa katuwiran at dakilang pag-ibig natin buhat mabait na Diyos, tayo ay tinubos sa kasalanan, kaya dumating sa atin, sa tao, ay kaaring ganap ng buhay. Amen? Kaya ibig sabihin mga minamahal, sa paggawa mo ng katuwiran, sa pamagitan ng pagtalima ng isa, maraming magiging mga matuwid. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Aklat ng Ezekiel, mga minamahal, 18:24. Tayo po ay
maganda na yung ating mga altar call. Tayo po ay malapit na magtapos mga minamahal. Ezekiel 18:24. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, talatang 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya. Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala. Sa mga yaon, mamamatay siya. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ngayon mga minamahal, ang sabi natin binasa, pagka matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan. Ibig sabihin mga minamahal, kahit na ikaw ay naging matuwid, ikaw ay naging mainit na naglingkod sa ating buhat mabait na Diyos. Ngunit ikaw ay humiwalay, ikaw ay tumalikod sa ating malapay noon. Ang sabi dito mga minamahal, wala nang aalalahanin sa iyong mga ginawang katuwiran, sa iyong pagiging mainit. Kumbaga mawawala ng kabuluhan dahil sa pagsuway at pagtalikod. Kaya sinasabi dito, walang aalalahanin sa kaniyang mga matuwid na gawa. Naging matuwid ka nung ikaw ay mainit pa sa ating malapay noon, pero nung ikaw ay tumalikod, ikaw ay humiwalay na sa ating buhat mabait na Diyos, yung ginawa mong matuwid, wala ng kabuluhan. Kaya sabi dito, hindi na aalalahanin pa. Kaya, ibig sabihin, sayang. Naging matuwid ka na, hindi mo pinagpatuloy, humiwalay ka, nawalan tuloy ng kabuluhan. Kumbaga, yung matuwid mong gawa, wala na. Ang sabi dito mga minamahal, walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang, na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan, na kanyang ipinagkasala, sa mga yao'y mamatay siya. Amen? Sabihin mga minamahal, kung isang manampalataya, humiwalay, tumalikod sa ating buhat mabait na Diyos, hindi nanumbalik, hindi muling nagsisi. Sabi dito, mamamatay ang taong yaon. Mamamatay siya, mga minamahal, na baon niya, yung kasalanan, yung kanyang pagtalikod, paghiwalay sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? Kaya tayo mga minamahal, huwag nating isipin na tayo humiwalay pa sa ating buhat mabait na Diyos. Dahil sinasabi na at pinapalaala ang banal na kasulatan, ang maaaring mangyari sa iyo, sa iyong pagtalikod. Amen? Kaya sabi dito, mga minamahal, mamamatay ang taong yaon. Kaya kung iniisip mo na ikay tumalikod, wag po mga minamahal. Sapagkat kapag inisip mo yan, na ikaw ay tumalikod, yan ang inaantay, hinihintay ng kaaway para siya ay pumasok, para lalo kang udyukan, na ikaw ay humiwalay sa paglilingkod sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal at ihabol ko po isang bersikulo dito po sa Roma 3:11. Ito po ay sa ating altar call mga minamahal. Sa aklat ng Roma 3:11. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 13, talatang 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ito mga minamahal, ang sabing banal na kasulatan, yamang nakikilala na ang panahon na ngayoy kapanahonan magsigising kayo. Bakit sinabi ng panahon magsigising kayo? Mga minamahal, kung yung ating panampalataya ay natutulog, panahon na para gisingin mo. Palakasin mo. Bakit? Ang panahon natin ngayon mga minamahal, kaya sabi dito malapit na yung kaligtasan. Dahil yung panahon natin ngayon mga minamahal,
kumbaga nakaabang na iba't ibang kaguluhan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kumbaga, yung mga kaguluhan yan, isa lamang yan sa mga tanda na binigay ng Diyos na siya ay malapit nang magbalik. Kaya kung ang pananampalataya mo ay natutulog, panahon na para gisingin mo. Sapagkat baka biglang bumalik ang Diyos, masumpungan na natutulog ka. Natutulog yung pananampalataya, maiwan ka. Kaya yung mga sinabi na ng Diyos, yung mga palatandaan na siya malapit nang magbalik, sinabi para tayo ay makapaghanda. Ngayon mga minamahal, nangyayari na yung maraming palatandaan. Kaya panahon na para magsigising ang bawat mananampalataya. Kung ang pananampalataya mo ay kumbaga sa ilaw, andap-andap, pagningasin mo. Para ikaw ay makasigurado. Wala kang dapat ikatakot kung ikaw ay mainit na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Ano man mangyari sa darating na panahon, mainit ka naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Asahan mo na hindi ka iiwan o pabayaan ng ating buhay at mabait na Diyos. Lahat po yung sabi, praise the Lord. Tayo po umawit mga minamahal sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen, hallelujah.